Masahol ka pa sa hayop. Ilang buwan mong binaboy ang apo ko, kaya ngayon magpapakasarap din sa katawan mo mga insektong unti-unting papatay sa'yo! Ngayon na ang oras mo! Taon 1980, Visayas. Maaliwalas ang kapaligiran habang binabaybay ng isang bus ang gilid ng kabundukan papunta sa isang campsite. Lulan ng bus ang 50 estudyante na pawang nasa mataas na baitang at ang kanilang 3 guro na nakikipagbiruan sa kanila kaya napuno ng tawanan ang loob ng sasakyan. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, ang tawanan ay napalitan ng nakakapangilabot na sigawan nang biglang mawalan ng preno ang naturang bus. Nagpagewang-gewang ang sasakyan at kalaunan ay bigla yung bumaliktad ng 3 beses. Dahilan upang ang karamihan sa mga estudyante ay tumilapon sa labas ng sasakyan at ang huling narinig ay isang malakas na pagsabog. Samantala, bilisan mo, Kirat! Tumawag sa akin ang kontak ko sa ospital na malapit dito. Maraming patay na nasa morgue nila. Baka maunahan pa tayo ng ibang punerarya. Nako, tiba-tiba na naman tayo sa kita nito. Ano nangyari, boss? Bakit maraming patay? May naaksidenteng bus kanina. Mga estudyante ang patay, kaya bilisan mo na. humahangos na dumating sa ospital ng bayan ang mga kaanak ng mga naaksidente, na puno ng iyakan at halos hindi na magkarinigan ang mga tao sa loob ng ospital. May mga magulang na nagwawala at sinisisi ang pamunuan ng eskwelahan. May mga nahimatay dahil hindi nila matanggap ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. At lalo pang nagkagulo ng sunod-sunod na nagsipagdatingan ang iba pang nakuhang bangkay. Dali-daling nakipagsiksikan sa umpukan ng mga nagkakagulong tao si Marco habang nakasunod sa kanya ang tauhan niyang si Kirat. Nawala ang tuwang nararamdaman nito nang makita niya ang kalabang punerarya na pagmamay-ari ni Ferdy habang nakikipag-usap sa mga magulang at kaanak ng biktima. At gaya ng dati, hindi umubra sa kanya ang karibal na punerarya dahil sa pagiging tuso ni Marco. Bigla itong pumagitna at inagaw ang atensyon ng mga tao na naroroon. Ay, mawalang galang na po sa inyo. Masyado pong mahal ang presyong binibigay ng taong ito sa inyo. Kung sa punerarya ko kayo magpapaserbisyo, ay 50% na discount na po ang ibibigay ko kaagad. Alam ko po mahirap ang pera sa panahong ito at como mga estudyante po ang mga naging biktima ay malaking bagay na po ang diskwento na binibigay ko sa inyo bilang pakikiramay ko na rin po. Teka naman, sumusobra ka na. Bagsak presyo na yung ginagawa mo para lang mapunta sa iyo lahat ng patay. Ni hindi man lamang natinag si Marco sa mga sinabing yun ni Ferdy. Matalim na tinitigan lang nito ang nagngingit-ngit na lalaki at ngumisi na parang nakakaloko. At gaya ng inaasahan, nakuha ni Marco ang pagsang-ayon ng mga kaanak ng mga namatayan dahil sa mas mura ang serbisyo ng kanyang punerarya. Tiimbagang na lamang na umalis si Ferdy at nagpunta sa ibang nag-uumpukang mga tao na naroroon. At kahit hindi na alukin ni Marco ang ibang mga namatayan, kusa na yung nagsilipat sa kanya dahil mabilis na kumalat ang balita na mas mura ang kanyang serbisyo. Nang makabalik sa punerarya ay tuwang-tuwa si Marco habang pinagmamasdan ang napakaraming bangkay na nasa loob ng isang silid kung saan ginagawa nila ang paglilinis sa mga patay at ang pag-eembalsamo sa mga yon. Para sa kanya, isang malaking selebrasyon na naman ang araw na yon. Boss, hindi ka ba malulugi sa binigay mong diskwento? Bakit naman ako malulugi? Masaya to, Kirat. Kaya sige na, umpisaan mo ng paglilinis sa mga patay. Unahin mo linisin ang mga patay na lalaki para madispatcha na sila agad. Kakausapin ko sa opisina mga kaanak ng mga namatay at magpapahinga lang ako pagkatapos, ha?
Tawagin mo na lang ako kung malinis na lahat para maimbalsa mo ko ng mga yan. Siya nga pala, boss. Hindi natin nakuha yung bangkay ng driver at konduktor ng bus. Si Ferdy daw nakakuha dahil kakilala nito ang kumpanya ng bus na pinapasukan ng dalawa. Hayaan mo yon. Kawawa naman siya. 2 lang ang nakuhang patay. Matapos makipag-usap sa mga kaanak ng mga namatay, pinauwi na muna ni Marco ang lahat. Pinababalik niya na lamang yon kinabukasan dahil hindi nila kayang tapusin ng kanyang alalay na si Kirat ang lahat ng patay para maimbalsamo. Nang makaalis na sa kanyang punerarya ang mga tao, hindi na nagpahinga si Marco gaya ng kanyang naunang plano. May naisip na naman itong kalokohan at agad na nagpaalam kay Kirat. Kirat, ikaw na munang bahala dito May pupuntahan lang ako. Boss naman, iiwan mo ako dito kasama mga patay? Natatakot ako, boss. Hoy, tigilan mo nga ako. Ang tagal-tagal mo na dito, ngayon ka pa talaga matatakot? Sandali lang ako. Maya-maya darating na si Ate Telma para mag-makeup sa mga patay. Boss, pag dumating na lang si Ate Telma tsaka ka umalis, iba kasi ang pakiramdam ko ngayon Tuwatayo ang balahibo ko, Tingnan mo nga, papadilim na, kaya samahan mo muna ako dito. Ay, nak naman ng teteng, Sarap mo talagang hambalusin ang walis, Kung ayaw mo sa loob, hintayin mo si Ate Telma dito sa labas. Importante ang lakad ko ngayon. Wala nang nagawa pa si Kirat dahil nagmamadali nang sumakay ng kotse si Marco. Pinaharurot nito ang kanyang sasakyan dahil sa sobrang asar sa kanyang tauhan. Lokong Kirat yun Ngayon pa talaga natakot. Akala mo naman hindi hanap patay ang trabaho. Mas importante ang lakad ko ngayon kaysa patulan ng pagkaduwag niya. Sana marami akong makuha ngayon. Ilang minuto pa ang lumipas. Dumating na si Marco sa lugar kung saan naganap ang aksidente. Papalubog na ang araw at tanging mga kuliglig at panggabing mga ibon na lamang ang maririnig sa buong paligid. Bihira lang ang nagdaraang sasakyan sa lugar na yon dahil ang dulo ng kalsada na may palikulikong daan ay isang camping site. Kung walang nakaschedule na camping ay wala ring tao at mga sasakyang maglalabas-masok sa lugar. Hindi na muna lumabas ng sasakyan si Marco, iginala niya ang kanyang mga mata sa buong paligid. Nakangisi yun habang natatanaw ang kulay dilaw na tela na ikinurdon sa paligid ng bus na sumabog upang walang pumasok sa loob noon. Nang matiyak niya na siya na lamang ang tao sa lugar, ay bumaba na siya ng sasakyan, bit-bit ang isang flashlight. May pakordon-kordon pa kayo nalalaman ni isang pulis wala nagbabantay dito. Malapit ng dumilim. Kailangan ko na makuha ang mga gamit ng mga namatay. Baka sakali may makita akong mga mamahaling bagay at pera. Nagsimula nang mag-ikot sa paligid ang lalaki at matyaga niyang tinutukan ng kanyang dalang ilaw ang damuhan, talahiban at mismong gilid ng bundok. At hindi nga siya nagkamali dahil marami siyang nakuhang gamit at mga pitaka na naglalaman ng pera. Mayroon pa siyang napulot na singsing at regalo na nakita niya sa damuhan. Ang huli niyang pinuntahan ay ang gilid ng bundok na may malalim na bangin. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa ibaba ng bangin at nagbaka sakali na may makita pa siyang maaaring mapakinabangan. Ilang minuto lang ang inilagi niya doon at nang wala na siyang makita ay nagpasya na siyang umalis. Ngunit nang aktong tatalikod na siya ay nakita niyang gumalaw ang talahib sa ibaba ng bangin. Bahagya siyang napaatras at nakaramdam ng takot. Anak nang, mukhang minumulto yata ako Huwag kang duwag, Marco. Hangin lang yon. Dala ng kuryosidad, hindi nagpatalo si Marco sa nararamdaman niyang takot. Bahagya siyang bumaba ng ilang hakbang sa gilid ng bangin at tinutukan ng flashlight ang bahagi ng talahiban na gumalaw. Kahit malayo ay pilit niyang sinipat kung ano ang gumagalaw doon.
Ilang saglit pa ay may nakita siyang isang kamay na lumabas mula sa naturang damuhan. May kamay na gumagalaw. Minumulto nga ako. Nagmamadali siyang umakyat pabalik sa kalsada, ngunit natigilan siya nang marinig ang tinig ng isang batang babae. Dahan-dahan siyang lumingon sa bangin at muling sinipat ng liwanag ng flashlight ang talahiban kung saan nakita niya ang isang kamay. At hindi nga siya nagkamali, nakita niya na may gumagapang na isang dugoang batang babae. Ano ba yon? Tao ba yun o multo? Pero parang buhay naman. Nagdalawang isip ang lalaki nung mga oras na yon, kaya hindi na muna siya bumaba sa bangin na kinaroroonan ng naturang babae. Nang makita niyang unti-unting gumagapang palabas ng talahiba ng bata, ay dali-daling bumaba si Marco. Ngunit hindi naging madali ang kanyang ginagawa dahil matarik ang bangin at lumalatag na ang dilim sa buong paligid. Ang hirap naman bumaba. Eto, may mga ugat ng halaman na nakausli sa gilid ng bundok. Dito na lamang ako kakapit para mabilis ako makarating sa ibaba ng bangin. Nang makalapit sa batang babae, natiyak niya na buhay pa yun at hindi isang multo, kaya agad niya yung pinasan sa kanyang balikat. Sa tulong pa rin ng mga ugat ng mga halaman sa gilid ng bundok, ay doon siya nanguyapit paakyat at ligtas silang nakarating sa itaas ng bangin. Habang papauwi na, ay tuwang-tuwa si Marco. Marami nang naglalaro sa kanyang isipan at panay ang sulyap nito sa batang babae na inihiga niya sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Ngunit sa halip na sa ospital niya dalhin ang dugoang bata, ay iniuwi niya yon sa kanyang punerarya. Mabilis niyang ipinasok ang kotse sa garahe na nasa gilid lamang ng opisina. Hindi niya na muna inilabas ang bata sa sasakyan. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at nagtungo sa silid kung saan nila isinasagawa ang pag-eembalsamo. Kirat, Ate Telma, nandito ka na pala. Bahala na muna kayo dyan sa mga patay, ha? Pupunta lang ako sa bodega at titingnan ko mga stock nating mga kabaong. Baka kulangin tayo sa dami niyan. Sige po, boss. Hindi pa naman ito kagad matatapos. Halos lipa rin ni Marco ang daan pabalik sa garahe. Dali-dali niyang binuksan ang bodega ng mga kabaong at binuhat palabas ang batang babae mula sa kotse at mabilis niya yung ipinasok sa loob ng bodega. Pagkasara ng pintuan ay nag-double lock pa siya upang matiyak na walang makakapasok doon. Kapag sinuswerte ka nga naman, oo. Ang gandang bata nito, napakakinis pa. Pilit na iginalaw ng batang babae ang kanyang mga kamay at hinawakan nito sa braso si Marco. Maraming dugo ang umagos mula sa kanyang noo papunta sa kanyang muka at marami rin siyang sugat sa katawan. Kuya, tulungan niyo po ako. Nasa ospital na po ba tayo? Ngunit sa halip na sagutin ni Marco ang tanong sa kanya, tumayo lamang siya at nagpunta sa isang sulok kung saan naroon ang isang maliit na medicine cabinet. Kumuha siya ng first aid kit sa loob noon at bumalik sa batang duguan. Ako ang gagamot sa'yo. Hindi na muling nagsalita pa ang batang babae. Kahit matindi ang pagkahilo na kanyang nararamdaman, ay pilit niyang iginala ang kanyang paningin sa buong paligid. Nakaramdam siya ng takot na makita na maraming kabaong ang nasa loob noon. Kuya, bakit ang daming kabaong dito? Pwede ba manahimik ka na lang? Sa lahat ng ayaw ko yung taong masyadong makulit. Pasalamat ka nga't iniligtas pa kita eh. Dali-daling binuhusan ni Marco ng alkohol ang bulak at ito ang ginamit niyang pamunas sa nagdurugong noo ng dalaga. Dahil sa sobrang hapdi ay napahiyaw pa yon. Hoy, ano ba? Napakaingay mo naman, tumahimik ka nga. Ang sakit, kuya. Dalhin mo na lang po ako sa ospital. Pakiusap.
Sa inis ni Marco, umalis siya at muling iniwan ang batang babae. Nagpunta siya sa isang parte ng bodega kung saan mayroon yung munting tanggapan para sa kanyang mga kliyente. Isa itong munting sala na mayroong mga sofa at may carpet sa gitna kung saan nakalagay ang center table. Doon niya madalas kausapin ang kanyang mga kliyente habang namimili sila ng kulay at disenyo ng kabaong para sa kanilang mga namayapang anak. Delikado tong batang to, masyado maingay. Tingnan ko lang kung makapag-ingay ka pa ngayon. Dali-daling inalis ni Marco ang lahat ng sofa, maging ang center table. Inangat niya ang carpet at doon ay tumambad ang isang pintuan na sa una ay hindi mapagkakamalang pintuan dahil magaling ang pagkakagawa at lapat na lapat yun sa sahig. Iniangat niya ang gilid ng pinto sa gawing kaliwa at naroon ang sikreto upang mabuksan yon. Nakangisi si Marco nang makita niya ang malapad na hagdan pababa. Ito ang kanyang sikretong basement na walang ibang nakakaalam kundi siya lang at ang taong inutusan niya na gumawa noon na isa rin sa kanyang mga kamag-anak. Ito ang ating magiging paraiso, iha. Samantala, sa ospital ng bayan kung saan dinala ang bangkay ng mga estudyante at mga guro na naaksidente ay inabot na rin ng gabi ang isang matanda na patuloy na umaasa na masasagot ang kanyang mga katanungan. Si Lolo Gusting na maghapon nang nakatanghod sa nurse station. Dala nito ang larawan ng kanyang apo na hanggang sa mga oras na yun ay hindi pa rin nakikita ang bangkay at wala pa rin nakakaalam kung yun ay buhay pa. Nurse, hanggang ngayon ba'y wala pa rin balita sa apo kong si Sarah? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang sabi ay dito dinala lahat ng mga bangkay, pero bakit wala sa morgue ninyo ang apo ko? Ipinaliwanag ng nurse sa matanda na ang lahat ng nasa morgue nila ay dinala na sa punerarya ng kani-kanilang mga kaanak at magulang dahil hindi pwedeng magtagal ang isang patay sa kanilang morgue. Pinapayagan lamang yun umabot ng 48 oras kung may mga kamag-anak na naroon. Pinayuhan ng nurse si Lolo Gusting na puntahan ang puneraryang pinagdalhan ng mga patay at magpunta na rin ito sa mga pulis upang masagot ang iba niya pang mga katanungan. Sarah, apo ko, nasaan ka na ba? Ikaw na lang ang tanging natitira sa akin na wala ka pa. Kung alam ko lang na may mangyayari masama sa iyo, hindi na lang sana kita pinayagang umalis. Malungkot na umuwi si Lolo Gusting. Napagpasyahan niya na kinabukasan niya na lamang pupuntahan ang punerarya na sinabi sa kanya ng nurse. Gusto na muna niya magpahinga dahil pakiramdam niya hindi niya na kayang maglakad pa dahil marami na rin siyang iniindang sakit sa katawan. Samantala, halika na, dapat sa'yo nakatago. Masyado kang maingay eh. Saan po tayo pupunta? Dalhin niyo na po ako sa ospital. Ang sakit po ng ulo ko. Nahihilo po ako. Hindi pinakinggan ni Marco ang pakiusap ng dalaga. Sa halip ay binuhat niya ito at dinala sa basement. Pagdating sa ibaba ay mayroong isang makipot na daan at sa dulo nito ay may isang silid na binuksan ng lalaki. Doon niya ipinasok ang batang babae. Diyan ka sa kama. Ikaw nang bahalang gamutin ang sarili mo. Mamaya kita babalikan. At itong tandaan mo, ha? Huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Kuya, saan po kayo pupunta? Huwag niyo po akong iwan dito. Natatakot po ako. Huwag kang mag-iingay kung ayaw mo masaktan. Kuya, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan dito. Dali-daling lumabas ng silid si Marco. Hindi siya nagawang habulin pa ng batang babae dahil nanghihina pa ito sa dami ng mga tinamong sugat sa katawan. Ikinandado ng lalaki ang labas ng silid upang siguraduhin na hindi yon makakalabas.
Pagkalabas ng basement, muling inayos ni Marco ang mga sofa at center table at ibinalik yon sa dating pagkakaayos dahil uutusan niya si Kirat na kunin ang mga kabaong sa loob ng bodega. Inabot na sina Marco at Kirat ng madaling araw sa pag-eembalsamo at paglalagay sa lahat ng mga estudyanteng lalaki sa loob ng kabaong. Nagkape na muna ang dalawa upang malabanan ang antok na nararamdaman. Pagkatapos mo magkape, yung mga babae naman ang linisin mo at saka yung 3 guro, ha? Gusto ko matapos na ang lahat para makapagpahinga na tayo. Pagkatapos ay bumili ka na rin ng pagkain natin. Pasobra mong kanin at ulam dahil nagugutom ako ng sobra. Hindi na rin nakapagpahinga sa kanyang opisina si Marco dahil magbubukang liwayway pa lang ay may mga nagsidatingan na mga kamag-anak at mga magulang ng mga estudyante. Naging abala na siya sa pag-aasikaso sa mga yun upang makuha na nila ang kanilang mga patay. May mga magulang pa na nakipagtalo sa lalaki nang sabihin nito na ang mga estudyanteng babae ay hindi pa na-eembalsamo dahil hindi na nila kinaya ng sabay-sabay. Ang hindi nila alam ay sinasadya talaga ni Marco na maiwan ang mga bangkay ng mga babae sa kanyang punerarya. Oh, boss, eto na yung mga pinabili mong kanin at ulam. Teka, kaya mo bang ubusin yan? Alam ko ay diet ka eh. Bakit man dami mong tanong? Gusto kong kumain na marami, kaya pwede ba huwag ka nalang nakikialam? Joke lang naman yun, boss. Pagkatapos ko pong kumain, tutulong na lang ako na maghatid ng mga patay sa mga bahay ng kliyente natin. May isa pa tayong karo ng patay sa garahe. Gamitin ko na para mabilis tayo matapos. Mabuti naman at nagagamit mo yung kokote mo paminsan-minsan. Sige na, umalis ka na't kausapin mo na yung mga naghihintay sa labas kung saan mo ihatid yung mga patay nila. Asar na asar si Marco kay Kirat dahil sa paninita nito sa pagkain na kanyang ipinabili. Pero sa isip-isip niya ay may punto rin ang kanyang alalay dahil alam nito na siya ay nagjejeta. Ang hindi alam ni Kirat ay para sa batang babae na ikinulong ni Marco sa basement ang pasobrang pagkain na ipinabili sa kanya ng kanyang amo. Matapos pakainin ni Marco si Sarah ay nagpunta na siya sa silid kung saan siya mag-eembalsamo. Dali-dali siyang nag-double lock upang walang sinuman ang mang-iistorbo sa kanyang gagawin. Habang papalapit siya sa mga patay ay kakaibang ngiti ang makikita sa muka ng lalaki. Bawat isang bangkay ay natatakpan ng puting tela ang katawan maliban sa kanilang mga muka. Nang makalapit si Marco sa patay na nauna niyang nadaanan ay hinablot niya kaagad ang nakatabing na puting tela. Napasinghap ng malakas ang lalaki nang makita ang hubad na katawan ng batang babae. Nanginginig ang kanyang kalamnan habang tinititigan ang hubad na katawan noon. Lumapit siya dito at nanginginig ang mga kamay na hinaplos ang dibdib ng bangkay. Bubot na bubot pang isang ito. Napakasarap mong haplusin. Mga ilang minuto rin ang itinagal ng mga kamay ni Marco sa paglalaro sa bangkay ng bata habang siya ay nakapikit. Maya-maya pa, unti nang gumagapang ang kanyang mga kamay sa pagitan ng hita ng bata. Halos umungol si Marco sa kasiyahang kanyang nararamdaman nung mga oras na yun. Kung saan-saan na nakarating ang kanyang imahinasyon habang ginagawan ng kahalayan ang malamig na bangkay. Nang makaraos sa unang patay ay nagpunta naman siya sa iba pang mga bangkay at ganoon din ang kanyang ginawa sa mga yun. Hindi niya hinahalay ang mga patay, ngunit naroon ang rurok ng kasiyahan. Nakakaramdam siya ng kakaibang sarap at sensasyon kapag hinahawakan ang maseselang bahagi ng katawan ng isang matigas at malamig na bangkay. Nakakapanggigil kayong lahat. 7 pa lamang.
bitin pang pakiramdam ko. Magpapakasawa ako sa inyo. Pawis na pawis si Marco kahit napakalakas ng aircon sa buong silid. Para siyang mababaliw sa labis na kaligayahan na kanyang nararamdaman. Ngunit ang kasiyahan ng tawag ng laman ay napalitan ng inis nang marinig niya ang sunod-sunod na pagkatok ng kanyang tauhan na si Kirat. Ano ba? Alam mo namang ayaw kong iniistorbo ko kapag nag-e-embalsa mo na ako, Kirat. Pasensya na boss. Pagdating ko po ay may isang matanda sa labas. Kanina pa raw po siya kumakatok. May kailangan daw po siya sa inyo. Anak ng formaling ka naman, Kirat, oh. Di sana sinabi mo na busy ako sa pag-eembalsa mo at hindi ako pwedeng istorbohin. Kawawa naman kasi boss kung hindi ninyo kakausapin. Kahit sandali lang daw po. May hinahanap kasi siyang apo niya na kasama daw dun sa na-aksidenteng bus. Hanggang ngayon daw ay hindi pa niya nakikita ang bangkay. Sige na. Papuntahin mo na dun sa opisina at dun ko siya kakausapin. Buisit kang Kirat ka. Nabitin ako sa ginagawa ko. Pagdating sa kanyang opisina, hindi maitago ni Marco ang nararamdamang inis. Ano pang problema niyo, Tatang? Bilisan niyo lang at marami pa akong ine-embalsa mo. Pasensya ka na, sir. Gusto ko lang po sanang malaman kung dito sa punerarya ninyo dinala yung bangkay ng aking apo. Wala na daw po dun sa morgue ng ospital. Kinuha na raw po ng punerarya at dito nila ako pinapunta. Kung lalaki po ang apo ninyo, nakuha na ng kanilang mga kamag-anak. Ang natitira na lang po ay mga babae at yung 3 guro. Babae po yung aking apo, sir. Naku, sana naman ay nandito siya. Sige na po, Tatang. Sumunod na kayo dun sa akin at tingnan ninyo kung naroon nga ang apo ninyo. Lalayan ko na po kayo, Tatang. Doon po tayo sa dulong kwarto. Habang papalapit sa silid kung saan iniembalsa mo ang mga patay, ay ramdam ni Kirat ang panlalamig at panginginig ng matanda. Tatang, ayos lang po ba kayo? Baka po hindi ninyo makayanan. Pwede naman po na magpahinga muna kayo. Sige na, sir. Kailangan kong tanggapin kung talagang patay na ang aking apo. Inakay ni Kirat si Lolo Gusting at ipinakita sa matanda ang lahat ng patay na naroroon. Nakamasid lang si Marco sa di kalayuan. Inis na inis dahil bitin na bitin ang kanyang pakiramdam dahil naistorbo siya sa kanyang ginagawang kahalayan sa mga patay. Ano po, Tatang? Nakita po ninyo ang apo ninyo? Wala po, sir. Wala po siya dito. Nasaan kaya ang aking apo? Tatang, may litrato po ba kayo ng apo ninyo? Baka kung sakaling dalhin dito sa amin ay maipaalam namin kaagad sa inyo. Oo, meron. Meron akong dala rito. Sandali lang at kukunin ko dito sa aking bag. Eto po, sir. 2 po yan. Sige po. Iwanan nyo na lang po yung isang litrato at kukunin ko na rin po ang address ninyo. Bakit? Ano ba yung Kirat at napakatagal naman ng pag-uusap ninyo? Boss, ipinaiwan ko na lamang itong litrato ng apo niya. Baka ako may dalhin ditong bangkay ay maipaalam natin sa kanya. Heto, boss, tingnan mo yung litrato. Nakasimangot na kinuha ni Marco ang larawan na iniabot sa kanya ni Kirat. Nang makita niya ang nasa litrato ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang batang naroon ay ang batang babae na ikinulong niya sa basement ng kanyang bodega. Siya po ang aking apong si Sarah. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, sir. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya nakikita. Sige po. Kapag may dinala rito na kamukha ng nasa litrato, ipapaalam po kaagad namin sa inyo, Tatang. Maraming salamat po sa inyo, sir. Sige po, ako ay magpupunta sa police station at makikibalita po ako doon kung may nakita pa silang bangkay doon sa lugar ng aksidente. Sige po, Tatang. Punta po muna tayo sa opisina at kukunin ko po ang address ninyo. Bossing, ihatid ko na rin muna si Tatang sa labas, ha? Sige na. At sa susunod, kapag may naghanap sa akin, sabihin mo hindi ako pwedeng istorbohin kapag nag-eembalsa mo ako, ha? Samantala, bumabaha ng alak at mga bisita ang bahay ni Ferdy. Nagkaroon ng salo-salo dahil kaarawan ng lalaki.
At sa gitna ng kasiyahan ay may kausap siyang isang lalaki na tadtad ng tattoo ang katawan at matalim kung makatingin. Kababata yun ni Ferdy at masinsinan niya yung kinausap. Saan ka ba nagtatatago ngayon, Dante? Ang tagal na kitang pinapahanap sa mga tauhan ko eh. Ikaw naman, Ferdy, oh. Parang namang hindi mo ako kilala. Siyempre, kapag hinahabol ang daga, dapat pinagtataguan ng pusa. Dating gawin na naman. Ano na naman bang atraso mo? Muntikan na kami, pare. Yung isa naming kasama nag-tridor. Ikinanta kami sa mga parak na hold upin namin yung isang tindahan ng mga alahas. Kaya medyo nagpapalamig muna sa lungga ang mga daga. Nako, sayang. Wrong timing pala ako. May ipapatrabaho pa naman sana ako sa inyo. Siguro sa susunod na buwan na lang, pare. Mainit pa kami ngayon sa mga parak eh. Sino ba yung ipapatrabaho mo na yan? Sino pa? Yung kapatid kong anak sa labas. Sino? Si Marco? Hanggang ngayon ba naman mainit pa rin ang dugo mo sa kapatid mong taga-ibang planeta? Hindi lang mainit, pare. Gusto ko na siyang maburo sa mundo. Napakatusot panira sa negosyo ko. Ewan ko ba naman kasi sa inyo magkapatid. Sa dami ng papasukin negosyo, bakit sa punerarya pa talaga kayo nagka-interes? Pre, ang dami negosyo. Sana hindi na lang punerarya ang pinasok mo. Family business namin yun noon pa. At alam mo yan, sa sobrang pagkainggitero ng lalaking yun, lahat ng ginagawa ko, ginagaya. Kasalanan to ng tatay ko eh. Pati anak ng kerida niya, hinatian ng negosyo. Napipikon na talaga ako sa kanya. Lahat ng patay, inaagaw niya. At kasi hodang malugi siya, binababa niyang service fee para makuha lang ang serbisyo ng mga patay. Pre, ano? Sigurado ka ba? Alalahanin mo, kapatid mo pa rin yun. Hindi ko siya kapatid, pre. Nang dahil sa kanila, maagang nawala ang nanay ko nang malamang may babae at anak si tatay sa labas. Kaya panahon na rin siguro para gumanti sa tusong yun. Mga agaw sila ng pamilya at ngayon, mga agaw na ng negosyo. Sige pre, kapag okay na ako, kami nang bahala sa Marco na yan. Sa loob ng silid, kung saan nag-eembalsamo si Marco, ay bahagya siyang natigilan. Ang buong akala niya ay wala nang maghahanap sa batang babae na kanyang kinidnap. Mukhang kailangan ko ng doblehin ng pag-iingat ha. Walang dapat makalam na nasa akin tong si Sarah. Hindi pa kita natitikman at aking ka lang. Sisiguruhin ko na ako lang ang makikinabang sa'yo. Kinabukasan, maagang nagpunta sa istasyon ng pulis si Lolo Gusting. Dala ang pag-asang isang araw ay mayroon ng balita sa naaksidente at nawawala niyang apo. Maraming pulis ang naawa sa matanda dahil maghapon yung matyagang naghihintay sa kanilang istasyon. Kung minsan nakakalimot na ito at bigla na lang nakakatulog sa bangko. Ayaw rin nung kumain kapag inaalok ng mga pulis. Dahilan niya wala raw siyang gana. Gustuhin man ng mga pulis na pauwiin na siya upang makapagpahinga ay hindi nila yun mapilit dahil sa tuwing kanilang kakausapin ay naiiyak na ang matanda. Si Kirat naman maghapong nakatanghod sa opisina ng punerarya. May mangilan-ngilang nagpupunta na kaanak at magulang ng mga namatay na estudyante at guro. Ngunit pinauuwi niya lamang ang mga yon dahil ayaw magpaistorbo ni Marco. Ngunit ang hindi alam ni Kirat sa loob ng silid na pinag-eembalsamuhan ay tinutuloy ni Marco ang naunsyami niyang kahalayan sa mga patay. Itong 3 guro mo nang uunahin ko. Mukhang maganda tong si Mama, kahit nasunog ang kabilang muka. Ang puti at ang ganda ng kurba ng katawan. Inumpisahan na ni Marco ang pambababoy sa katawan ng naunang guro. Mas lalong tumindi ang kanyang pagnanasa dahil napakakinis ng balat noon at makatululaway para sa kanya ang malulusog nitong dibdib na lalong nagpainit sa kanyang pakiramdam. Nakakapanginig ka naman ng laman, Ma'am.
Kung pwede lang sanang hindi na lamang kita isoli sa mga kamag-anak mo eh. Dahil sa labis na kahayukan ni Marco ay wala siyang pandidiri na dinilaan nito ang buong katawan ng patay na lalong nagpatindi sa kanyang pagnanasa. Nang makaraos sa unang guro ay ang ikalawang guro naman ang ginawan niya ng kahalayan. Maging ang ikatlong guro na may edad na at parang kasing tanda na ng kanyang ina ay hindi niya pa rin pinalampas. Medyo makunat ka na, ma'am, pero sayang, laman tiyan ka pa rin. Pagkatapos niyang pagsawaan ang tatlong guro, ay nakaramdam naman ng kakaiba si Marco. Gusto na niyang pakawalan ang sobrang init ng kahayukan. Dali-dali siyang lumabas ng silid at pinuntahan sa opisina si Kirat. Nag-imbento upang utusan sa malayong lugar ang kanyang tauhan. Hoy, Kirat, magtingin-tingin ka nga ng stand ng mga kandila sa kabilang bayan. Mukhang kukulangin tayo eh. Bumili ka na rin ng lechon kawali at lechon manok. Gusto kong kumain ngayon ng masarap. Mga ilang stand po ng kandila ang bibilhin ko, boss? Siguro mga 7. Sige na, bilisan mo na para may magamit tayo bukas. Nakakahiya naman sa mga kliyente natin kung wala tayong kumpletong kagamitan para sa burol ng kanilang mga patay. Nang masigurong nakaalis na ang kanyang alalay na si Kirat, isinara na ni Marco ang kanyang opisina at nagmamadaling nagpunta sa bodega ng mga kabaong. Natataranta pa at pinagpapawisan habang tinatanggal ang mga sofa at carpet ng sikreto niyang daanan papunta sa kanyang basement. Nang makarating sa silid kung saan niya itinago ang estudyanteng si Sarah ay wala itong pasintabi na pinaghahalikan ang batang estudyante. Teka po, ano pong ginagawa niyo? Bastos ka! Huwag ka nang pumalag. Siyempre, ikaw ang buhay, kaya sa'yo ko ibubuhos ang aking panggigigil. Magugustuhan mo rin naman to eh. Wag! Bitawan mo ako! Manyak ka sa klolo! Tulungan niyo ako! Huwag kang maingay dahil walang makakarinig sa'yo dito. Simula ngayon, ikaw na ang sasagot sa mga ilusyon ko sa mga patay dahil buhay ka. Lolo, gustong tulungan mo ako. Parang awa mo na, bitawan mo ako. Sa kagustuhang makatakas ay ubod lakas na kinagat ni Sarah ang braso ng lalaki at dali-dali yung tumakbo palabas ng pintuan. Ngunit hindi pa man siya nakakaabot sa pinto ay nahablot na ni Marco ang mahaba niyang buhok. Galit na hinila nito si Sarah pabalik sa kama. Talagang ginagalit mo ko, ha? Sige, maglaro tayong dalawa. Wala nang nagawa pa ang dalaga nung mga sandaling yun. Pinagpupunit ni Marco ang suot niyang damit at nang tuluyan na siyang mahubaran ay puwersahan na siya nitong pinagsamantalahan. Habang hinahalay si Sarah, hindi sa katawan ng dalaga nakatuon ang kanyang isip at sa sarap na kanyang nararamdaman. Bagkus ay naglalaro ang kanyang imahinasyon sa mga patay na kanyang ginawa ng kahalayan sa pamamagitan ng pagpapakasarap niya sa maselang parte ng mga katawan noon. Sa ganitong paraan niya nararamdaman ang rurok ng kasiyahan na kanyang hinahanap-hanap. Samantala, pagkatapos makakain ng hapunan ay nagtungo sa balkonahe ng kanyang kubo si Lolo Gusting. Malalim ang iniisip ng matanda. Hindi ako mapakali. Nararamdaman ko, buhay ang aking apo. Siguro ay panahon na upang gamitin ko ang aking karunungan sa barang upang malaman ko ang lugar ng kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, dahan-dahan na siyang tumayo at nagtungo sa kanyang silid. Tanging gasera na aandap-andap ang kanyang tanglaw habang hinahanap nito ang isang bagay sa kanyang lumang kabinet. Nang makita niya ang kanyang hinahanap ay inilapag niya yon sa kanyang mesa. Inilabas niya ang isang garapon na isinilid niya sa isang kulay itim na baluti.
Napangiti ang matanda nang makita ang laman ng garapon at parang tao niya yung kinausap. Mga alaga kong bangaw, mamamasyal kayo ngayon at ituturo niyo sa akin kung nasaan ang aking apo. Hindi kayo uuwi hanggat hindi niyo siya natatagpuan. Pagkatapos niyang kausapin ang napakaraming bangaw, ay binuksan niya na ang garapon. Nakapagtataka na kahit bukas na ang takip noon ay hindi lumalabas ang mga bangaw na nasa loob nito. Waring naghihintay ng hudyat mula kay Lolo Gusting. Pumikit ang matanda at umusal ng isang Latin na panalangin at pagkatapos ay hinipan niya ng 3 beses ang mga bangaw na nasa loob noon. Sige na, humayo na kayo. Maghihintay ako sa inyo hanggang bukas. Sabay-sabay na lumabas mula sa garapon ang mga bangaw at para silang mga bubuyog na hindi naghihiwalay habang lumilipad papalayo sa bahay ng naturang matanda. Samantala, kahit malalim na ang gabi, ay patuloy sa pag-eembalsamo at pangmomolestya sa mga patay si Marco. Si Kirat naman ay nasa opisina at doon na nakatulog. Tuloy pa rin ang ligaya ko hanggang ngayong gabi. Kaya paulit-ulit ko kayong pagsasawaan bago kayo kunin bukas ng inyong pamilya. Habang nagpapakaligaya si Marco, ay nagising naman si Kirat dahil sa ingay ng mga bangaw na paikot-ikot sa kanilang opisina. Ang iba ay dumadapo na sa kanyang ilong at muka, kaya tuluyan na siyang nagising. Ko, bakit ang daming bangaw? Gabi na. Napakarami pang bangaw dito. Kainis naman, oo. Sa asar ay pinaghahampas ni Kirat ng walis ang mga bangaw, ngunit parang baliwala sa kanila ang ginagawa niya, kaya mas lalong nainis ang lalaki. Magamitan nga kayo ng spray. Teka lang, nasan na ba yun? Ngunit sa pagbalik niya ay nagulat na lamang siya dahil wala na ang mga bangaw. Saan na nagpunta yung mga yun? Buwisit na mga insekto yan? Hindi kaya nananaginip lang ako? Dali-daling isinara ni Kirat ang pintuang yari sa salamin, dala ng takot na magbalik sa loob ng kanilang gusali ang mga bangaw. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa opisina upang matulog. Kinabukasan, papasikat pa lamang ang araw ay naroon na sa kanyang balkonahe si Lolo Gusting. Masaya yung nagkakape habang hinihintay ang mga bangaw na kanyang inutusan. Maya-maya pa, isang malapad na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi dahil natanawan niya na ang paparating na 2 bangaw at dumapo yun sa kanyang braso. Magaling! Alam ko maaasahan talaga kayo. Ngayon din ay samahan ninyo ko kung saan nyo nakita ang aking apo. Habang papunta ang matanda sa kinaroroonan ng kanyang nawawalang apo, ay waring napakatalino ng 2 bangaw at naituro nila ng maayos sa matanda ang daan papunta sa punerarya na kanilang pinanggalingan. Nagulat ang matanda nang makita ang punerarya na pinagdalhan sa kanya ng 2 bangaw. Aba, bakit dito? Nanggaling na ako dito nung isang araw at ang sabi nila ay wala dito ang aking apo. Sinasabi ko na nga ba, may mali sa mga nangyayaring ito. Habang papalapit sa gusali ng punerarya, tuwang-tuwa si Lolo Gusting nang salubungin siya ng iba pang alagang bangaw na nagkumpulan sa isang puno. Lumakas ang tibok ng puso ng matanda dahil sa sobrang tuwa nang malaman ang kinaroroonan ng kanyang apo. Umupo muna siya sa isang bangko na naroon sa labas ng gusali at pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Kung ano man ang ginawa niyo sa aking apo at kung sino man ang nasa likod nito, pagsisisihan niyo na kinanti niyo si Sarah. Habang nagmumuni-muni si Lolo Gusting, nagsidatingan naman ang mga magulang at kamag-anak ng mga namatay upang maiuwi na nila yon sa kani-kanilang mga bahay.
Nasa isang tabi lang si Lolo Gusting at tahimik na nagmamasid sa paligid, ngunit malikot ang kanyang mga mata na naghahanap ng ebidensya. Abalang-abala ang mga tao na labas-masok sa punerarya, kaya kahit na napapagod ay matyagang naghintay si Lolo Gusting upang kanyang makausap si Ratsky. Magandang umaga po, sir. Natatandaan niyo po ba ako? Ako po yung naghahanap sa aking nawawalang apo. Ay, opo, Tatang. Natatandaan po kita. Sa ngayon po, wala pa kaming balita sa apo ninyo. Ano po ang sabi sa inyo ng mga pulis? Wala pa rin po ba silang balita? Hanggang ngayon ay wala pa rin, sir. Wala po bang bagong patay na dinadala dito? Naku, Tatang, wala pa po. Magpapaliwanag pa sana si Kirat nang biglang dumating ang kanyang among si Marco. Biglang nag-iba ang itsura ng lalaki nang makita si Lolo Gusting. Nakasimangot yon na napatitig sa matanda. Ay nako, Tatang, wala pa kaming balita sa nawawala niyong apo nagbabaka sakali lamang po ako, sir. Pasensya na po sa abala. Pakiramdam ko po kasi ay buhay pa ang aking apo. Dangan nga lamang ay hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Sa tindi ng pagkawasak ng bus ay paniguradong patay na ang lahat ng pasahero doon, Tatang. Kaya wag na ninyong asahan na buhay pa ang inyong apo. May himala, sir. Malay mo buhay pa siya at isang araw ay magkita kaming muli. Wala pong imposible, sir. Habang nagsasalita si Lolo Gusting, para namang napapaso ang pakiramdam ni Marco. Nakikita niya sa sulok ng kanyang mga mata na matalim siyang tinititigan ng matanda. Habang nakatingin sa kanya si Lolo Gusting, palihim yung umuusal ng panalangin na nagdulot ng panghihina kay Marco, ngunit hindi lamang siya nagpahalata. Sige na po, Tatang. Marami pa kaming gagawin ni Kirat. Buti pa umuwi na lang muna kayo't magpahinga. Sige po, sir. Maraming salamat. Pwede po bang dumalaw-dalaw dito at baka sakaling may balita na kayo sa apo ko sa mga susunod na araw? Bahala kayo. Kung kaya niyong gumapang dito araw-araw, wala namang pipigil sa inyo. Abay, bakit ka nagagalit sa akin? Wala naman sigurong masama kung makikibalita ako dito. Naku, Tatang, hindi po nagagalit sa inyo si Bossing. Ganyan lang po talaga yung magsalita. Pagpasensyahan niyo na po. Teka nga muna, Kirat. Bakit ka humihingi ng pasensya dyan? Napapagod na po kasi kami, Tatang. Ilang araw na rin kaming walang tulog, kaya nakakainit ng ulo kung panay tanong na lang ang gagawin ninyo. Boss, wag mo naman patulan. Matanda na yan Hindi na lamang kumibo pa si Marco. Padabog itong umalis at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Nagpaalam naman ng maayos si Lolo Gusting kay Kirat. Gumaan ang pakiramdam ng matanda dahil pinayagan siya ni Kirat na makibalita sa kanyang nawawalang apo. Samantala, nagpalipas naman ng oras si Marco sa bayan dahil sa pagkaasar niya kay Lolo Gusting. Aminin niya man o hindi sa sarili ay naalarma siya sa presensya ng matanda dahil alam niyang guilty siya sa ginawa niya sa apo nito. Matapos kumain sa isang fast food ay namili ng ilang damit si Marco para kay Sarah dahil pinagpupunit niya ang suot noon. Sa kabilang banda, sa bahay ni Ferdy ay kausap na naman nito ang kanyang kababatang si Dante. Okay na tayo, pre, ha? Huwag niyo munang papatayin si Marco. Gusto ko unti-unti para maramdaman niyang sakit ng ginawa ng nanay niya sa nanay ko at ang madalas niyang panunulot sa mga kliyente ko. Areglado, pre. Basta may bonus kami, ha? Walang problema sa bonus, pre. Basta gawin niyo na malinis ang pinapagawa ko at hindi ako madadamay. Malaking bonus ang makukuha ninyo. Alam mo naman na galante ako, di ba? Sa susunod na linggo, ha? Hintay mong go signal ko, pre. Panahon na para magbayad ang buwisit na yon. Samantala, nahintakutan si Kirat habang nagwawalis sa harap ng kanilang opisina. Nakita na naman niya ang kumpol ng napakaraming bangaw na waring nagmamasid sa paligid. Naroon sila sa itaas ng punong mangga at doon nagpapaikot-ikot. Aba, bakit nandito na naman kayo, ha? Baka gusto niyong sigaan ko kayo para magsilayas na kayo dito.
Ay, teka nga, hintayin niyo lamang ako't kukuha ko ng gas at posporo. Dali-daling pumasok sa loob ng opisina si Kirat at nagpunta sa kusina para kumuha ng gaas at posporo. Nang papalabas na siya ay nakita niya si Marco na kararating lang ng sasakyan at nagmamadaling pumasok sa loob ng bodega ng mga kabaong. Nagmamadaling sumunod sa kanya si Kirat, ngunit siya ay naggulat dahil mas nauna pa sa kanyang makasunod kay Marco sa loob ng bodega ang kumpol ng mga bangaw. Para silang isang puwersa na sumugod kay Marco. Ano yan? Bakit ang daming bangaw? Inis na pinaghahampas nito ang mga bangaw na nakapalibot sa kanya. Nagulat naman si Kirat nang makita na kinuyog ng mga insekto ang kanyang amo. Boss, sandali lang. Hetong walis. Gamitin mo tong panghampas sa mga yan. Bakit ikaw sinundan ng mga bangaw? Nasa may puno ng manggalamang kanina yun eh. Ay, hindi ka siguro naglilinis kaya binabangaw na tayong buwisit ka. Natatarantang pinaghampas ni Kirat ang mga bangaw na patuloy na kumukuyog sa kanyang among si Marco. Hindi na nakayanan ng lalaki na iwasan ng mga bangaw dahil sa sobrang dami noon. Pilit yung pumapasok sa kanyang mga mata. Ang iba naman ay sa loob ng kanyang tenga at ang iba ay kinakagat na ang kanyang buong katawan. Kaya nagpagulong-gulong yon sa sahig habang sumisigaw. Tulungan mo ako, Kirat! Ay, sandali lang po, boss. Kukuha ko ng pamatay insekto. Ay, hindi pwede itong gas at posporong gamitin ko dito. Bilisan mo na! Ang dami mo pang dadae! Pagkabalik ni Kirat ay nagulat siya dahil wala na ang napakaraming bangaw sa loob ng bodega. Natanaw niya si Marco na nakaupo sa isang sulok at hinang-hinana. Boss, nasaan yung mga bangaw? Ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba mukha akong ayos? Alam mo, dugyot ka kasi kaya siguro napakaraming bangaw dito sa atin. Magpausok ka mamaya at linisin mo mabuti ang paligid para hindi tayo binabangaw. Opo, boss. Pero boss, ang ipinagtataka ko lang, nakita ko na yung mga bangaw kagabi. Pumasok pa nga yan dun sa opisina natin. Itinaboy ko na nga yung kagabi. Ang akala ko ay nagsialis na sila. Wala akong pakialam sa mga kwento mo. Maglinis ka ngayon maghapon at mag-i-inventory pa ako ng mga kabaong dito. Wag na wag mo kong i-istorbahin kapag nagtatrabaho ko, ha? Kahit pa sinong Poncio Pilato maghanap sa akin, sabihin mo wala ako. Sige na, kumain ka na. Tapos na akong kumain sa labas. Isasara ko na tong bodega para hindi ako maistorbo sa gagawin ko rito. Pagkalabas ni Kirat ng bodega, siniguro ni Marco na naka-double lock ang pintuan at nagmamadali na itong bumaba sa basement. Sabik na siyang makita si Sarah. Kumusta ka, aking prinsesa? May dala ko sa iyong masarap na pagkain at binilhan na rin kita ng mga damit mo. Kumain ka na at mapapalabang ka ngayon sa akin maghapon. Ayokong kumain. Patayin mo na lamang ako kaysa gahasain mo ako ng paulit-ulit. At bakit naman kita papatayin? Di wala na akong pagkain. Hayop ka! Manyak! Mamatay ka na! Kahit ano pang sabihin mo, wala akong pakialam. Kung ayaw mong kumain, ikaw ang kakainin ko. Walang hiya ka! Napakasama mo! Teka, siya nga pala. Pinuntahan ka dito ng lolo mo. Hinahanap ka niya. Ha? Si Lolo Gusting? Nasaan siya? Parang awa mo na ibalik mo na ako sa lolo ko. Bakit naman kita ibabalik? Ang sabi ko, hindi namin nakita yung katawan mo. Kaya hindi kami sigurado kung buhay ka pa o patay na. Ang ganda pala ng pangalan mo. Ikaw pala si Sarah? Napakasinungaling mo. Masahol ka pa sa demonyo. Samantala, sinimulan naman ni Kirat ang paglilinis sa likuran ng punerarya. Malalaki ang puno sa paligid, kaya maraming tuyot na dahon ang nagkalat. Inumpisahan niya itong sunugin para maitaboy ang mga insekto na nagtatago doon. Palinga-linga sa paligid si Kirat dahil hinahanap niya ang mga bangaw na sumugod kay Marco, ngunit hindi niya na yon makita. Habang nagsusunog ng mga dahong tuyo, ay sinimulan naman ni Kirat ang pagdidilig ng mga halaman sa paso na nakahilera sa gilid ng gusali.
Nang makarating siya sa dulo ng paso ay may narinig siya na sumisigaw. Mahina ang sigaw na kanyang naririnig, ngunit alam niya na naroon lamang yun. Ha? Ano yun? Parang sigaw ng babae ah. Wala namang kaming katabing mga bahay sa kaliwa at kanan. Saan ang gagaling ang sigaw na yun? Dahil sa matinding kuryosidad, matamang pinakinggan ni Kirat kung saan ang pinagmumulan ng mga sigaw na kanyang naririnig. At lalo siyang nagulat nang may isa pang boses na sumisigaw rin. Hindi na ito boses ng isang babae. Tinig na ng lalaki ang kanyang naririnig. Ha? Parang boses ni Bossing yun ah. Pero imposible. Nasa loob ng bodega yun eh. Nilibot ni Kirat ang likuran ng gusali ng punerarya. Nagbabaka sakali na may makita siyang bintana, ngunit wala siyang natagpuan. Sinubukan niyang sundan ang mga sigawan at napahinto siyang muli sa dulo ng paso kung saan una niyang narinig ang mga boses. Nang matiyak niyang doon nang gagaling ang sigawan, ay dahan-dahan niyang binuhat ang paso na nakasandal sa pader ng gusali. Ha? Bintanang rehas na tinakpan ng paso? Teka, parang dito nang gagaling yung mga sigawan eh. Nag-aalangan pa nung una si Kirat na silipin ang nasa loob ng bintana. Natatakot siya kung ano ang maaari niyang makita sa loob noon. Ang hirap naman sumilip sa bintanang ito. Bukod sa maliit ay kailangan ko pang gumapang sa lupa para lang masilip kung ano nasa loob. Ibabalik na sana ni Kirat ang paso na nakatabing sa rehas na bintana nang muli na naman siyang nakarinig ng sigaw. Malinaw na ang kanyang naririnig na boses dahil wala na ang paso na nakaharang doon. Teka, parang umiiyak na yung babae ah. Dahil sa kanyang narinig ay dali-daling gumapang si Kirat sa lupa at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa rehas na bakal. Noong una ay kadiliman lang ang kanyang nakikita sa buong paligid. Ngunit maya-maya pa, unti-unti na siyang nakakakita ng liwanag. At halos mapatakip siya ng bibig dahil natunghayan niya ang kanyang among si Marco na nakapatong sa isang batang babae. Ha? Si Sir Marco? Hindi makapaniwala si Kirat sa kanyang nakita. Lalo siyang nagulat nang biglang pagsasampalin ni Marco ang batang babae, kaya lalo yung pumalahaw ng iyak. Kahit na anong gawin ni Kirat ay hindi niya makita ng malinaw ang muka ng batang babae dahil nanlalaban yon sa kanyang amo. Hindi na natagalan ni Kirat ang kanyang nakikita. Dali-dali niyang ibinalik ang paso sa dati nitong kinalalagyan upang matakpan ang naturang bintana. Bakit ganun si Sir? At saan parte ng building na ito ang kwarto na pinagdalhan niya sa bata? Ang tagal ko na dito pero hindi ko alam ang kwartong yun. Ilang araw na tulala si Kirat dahil sa kanyang natuklasan. At simula nung araw na yun ay hindi niya na gaanong kinakausap ang kanyang among si Marco. O Kirat, may sakit ka ba? Ilang araw ko na napapansin matamlay ka at tahimik. Hindi bagay sa iyo yung ganyan. Ay, pagod lang po siguro ako, boss. Kailangan mo siguro magpahinga. Bibigyan kita ng 2 araw. Umuwi ka muna sa inyo at magpahinga, ha? Tuwang-tuwa naman si Kirat sa bakasyon na ibinigay ng kanyang amo. Ngunit hindi pagbabakasyon ang kanyang plano. Gusto niyang malaman kung saang parte ng kanilang gusali naroon ang bata na kanyang nakita na ginagahasa ni Marco. Pumayag siya sa alok nito upang malaman ang sikreto ng lalaki. Kinabukasan, minanmanan ni Kirat ang mga kilos ng kanyang amo. Pasimple siyang nagtatago sa mga puno sa harap ng kanilang opisina, kaya wala yung kamalay-malay na may nagbabantay sa bawat galaw niya. At hindi naman siya nahirapan dahil sa loob lamang ng 1 araw ay nakita niya kung ilang beses naglabas-masok si Marco sa bodega ng mga kabaong. Nakikita niyang may dalang pagkain ang kanyang amo. Kung doon ay tinatago ni Bossing ang bata, bakit wala ako nakikitang kwarto doon?
Mabuti na lang at mayroon akong susi sa bodega ng mga kabaong. Malalaman ko rin ang totoo, boss. Kala mo? Nang makabalik sa trabaho si Kirat, pasimple siyang pumasok sa loob ng bodega. Nagtago siya sa tambak ng mga kabaong na naroon at hinintay niyang pumasok sa loob si Marco. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan na mayroong basement sa loob ng bodega. Nagkaroon na siya ng ideya na doon tinatago ni Marco ang batang babae. Napakarami mo palang sikreto, Boss Marco, ha? Kinabukasan, ang buong akala ni Kirat ay yun lang ang sikretong matutuklasan niya sa pagkatao ni Marco. Sikretong hindi niya maubos maisip na kayang gawin ng kanyang amo. Pupunta tayo sa ospital, Kirat. May kukunin tayong patay. Sumunod ka na kaagad sa sasakyan. Nang makita ni Marco ang patay, umiral na naman ang kanyang pagkahayok sa laman. Wow! Ang ganda naman ng babaeng ito. Sayang ang ganda mo, miss, at maaga ka namatay. Linisin mo na yan, Kirat. Kapag tapos ka na, tawagin mo ako. Kailangan maimbalsa mo daw kaagad ang patay na yan, eh. Dadalhin pa raw kasi sa Maynila. Ilang sandali pa, tinawag na ni Kirat si Marco. Sige, susunod na ako. Uubusin ko lang tong kape ko. Pagkatapos noon, bumalik na si Kirat sa kwarto kung saan nila ginagawa ang pag-eembalsamo. Nakalimutan niyang iligpit ang bagong deliver na mga gamit, kaya nagmamadali niyang dinala ang mga yon sa stock room na nasa loob lang ng mga freezer na pinaglalagyan ng mga patay. Nang matapos niya yung iligpit, ay lumabas na siya sa stock room. Ngunit laking gulat niya at napaatras nang makita ang ginagawa ni Marco sa katawan ng magandang babae na dapat sana ay iniembalsamo nito. Diyos ko po, bakit dinidilaan ni Bossing ang buong katawan ng patay? Aswang yata ang amo kong ito. Habang sarap na sarap si Marco sa kanyang ginagawa, ay wala yung kamalay-malay na halos maduwal naman sa pandidiri si Kirat at pinipigilan nitong masuka dahil baka malaman ni Marco na naroon pa siya sa kwartong yun. Ilang araw ang lumipas. Sumunod ka sa akin, Kirat. May kakausapin akong tao na balak magsosyo sa ating punerarya. Medyo kailangan ko rin ng kasosyo dahil mahina na ang kita ng punerarya natin. Tanging pagtango lang ang itinugon ni Kirat kay Marco. Simula nang malaman nito ang mga kababuyan ng kanyang amo ay nagbabalak na rin siyang umalis sa puder noon. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon na mailigtas ang batang babae na ikinukulong at ginagawang parausan ng kanyang amo. Habang nasa biyahe ay masaya si Marco. Ang hindi niya alam ay nakatakda na ang kanyang kamatayan sa kamay ni Ferdy. Habang binabaybay nila ang lugar na may pagkaliblib, biglang sumulpot sa kanilang harapan ang dalawang kotse na sadyang ibinangga sa kotseng minamaneho ni Marco. Galit na bumaba ang lalaki at pinagduduro ang mga sakay ng kotse. Ngunit biglang natigilan si Marco nang maglabas ng matataas na kalibre ng baril ang sakay ng dalawang kotse at walang sabi-sabi na ipinutok yun sa ulo ng lalaki. Maging si Kirat ay kinaladkad palabas ng kotse at pinukpok din ng baril na nagpadilim sa kanyang paningin. Nang magising si Marco ay nakatali na siya sa isang bangko. Doon lang niya naramdaman na masakit ang kanyang batok dahil sa pagkakapukpok sa kanya ng baril. Iginala niya ang paningin at hinanap si Kirat, ngunit hindi niya yun makita. Mga walang hiya kayo! Anong kailangan niyo sa akin? Mga duwag! Lumaban kayo ng patas! Maya-maya pa, lumabas na si Dante mula sa pintuan. Mayroon yung malawak na ngisi. Uy Marco, gising ka na pala. Pasensya na, trabaho lang. Napagutusan lang kami. Kailangan ko ng pera eh. Ganun ba? Magkano bang ibinayad sa'yo at gagawin kong triple? Kaya naman pala galit na galit ang tao nagpadukot sa'yo eh. Sobra pala talagang pagkatuso mo. Hindi ako nakikipaglokohan. Pakawalan niyo na ako. Bakit? Mukha ba ako nakikipaglokohan sa'yo, ha? Ano nga ang kailangan niyo sa akin?
Ako walang kailangan sa'yo, pero yung kaibigan ko meron. Ang sabi niya, ipabugbog daw kita. Ang duwag naman pala ng kaibigan mo. Nagbayad pa para lang ipabugbog ako. Bakit hindi na lang siyang bumugbog sa akin? Ha? Sabihin mo, duwag siya. Kung sa bugbog lang, kayang-kaya kanyang bugbugin, pero ang patayin ka, yun ang hindi niya kaya. Ako, kayang-kaya kong pumatay. Biglang natigilan si Marco sa huling sinabi sa kanya ni Dante. Bigla siyang nanlamig at umurong ang kanyang dila. Oh, bakit bigla ka natigilan? Natakot ka na, no? Ano natakot? Di ako natatakot sa'yo. Nasaan yung tauhan ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala. Iniwan namin dun sa kalsada. Hindi siya idinamay ng kaibigan ko dahil wala naman siyang atraso. Ikaw ang may malaking atraso sa kaibigan ko. Biglang napaisip si Marco kung sino ang tinutukoy ni Dante na nagawan niya ng malaking atraso. Maya-maya ay may dumating na 2 tauhan si Dante na may bitbit na 2 timba ng tubig. Umuusok yun sa lamig dahil punong-puno ng ice cube. Lumapit ang 2 kay Marco at sabay na ibinuhos ang napakalamig na tubig. Halos mapasigaw ang lalaki dahil sa sobrang lamig. Mga hayop kayo! Mapapasma ako sa ginagawa niyo eh! Maligo ka muna para luminis ang budhi mo. Pagkatapos nilang paliguan ay iniwan na nila si Marco habang pinagtatawanan dahil nagmukha yung basang sisiw. Samantala, nang magising ay kaagad na nagpunta sa police station si Kirat upang i-report ang nangyari sa kanila ng kanyang among si Marco. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang bumalik sa punerarya upang iligtas ang batang babae na itinatago ni Marco. Manghang-mangha si Kirat nang makita nito ang basement ng malapitan. Bilib talaga ako sa kalokohan mo, Boss Marco. Napakarami mong sikretong itinatago. Saan kaya dito kinulong ng baliw na may pagkaswang na yun ng bata? Kailangan ko siya mailigtas. Baka biglang dumating na naman yung manyakis na yun. Iisa lang ang silid na nakita ni Kirat sa dulo ng basement, kaya dali-dali niya yung puwersahang binuksan gamit ang isang martilyo. Naabutan niya ang batang babae na nagsusumiksik sa dulo ng kama at takot na nakatingin sa kanya. Huwag kang matakot sa akin, Iha. Halika na, ililigtas kita dito. Salamat po, Kuya. Ihatid niyo na lang po ako sa lolo ko. Matamang tinitigan ni Kirat ang muka ng batang babae at pamilyar sa kanya ang itsura noon. Ikaw ba yung apo ni Lolo Gusting? Opo, ako po si Sarah. Anak ng hayop talaga yung Marco na yun. Sige na, halika na, umalis na tayo dito. Samantala, halos manginig ang buong katawan ni Lolo Gusting nang makita ang apo nito at si Kirat. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak dahil sa sobrang saya na kanyang nararamdaman. Apo ko, Sarah, ano nangyari sa'yo? Ang tagal kitang hinanap. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Iyak na lang siya ng iyak at makikita sa itsura niya ang takot, kaya si Kirat na lamang ang nagpaliwanag sa lahat ng ginawa ni Marco sa apo ng matandang si Lolo Gusting. Napakahayop niya! Binaboy niya ang apo ko! Sinira niya ang kinabukasan ni Sarah! Hindi lang po ang apo ninyo ang ginawa niya ng kahalayan, Tatang. Kahit nga po mga patay sa punerarya ay hindi niya pinapatawad. Pinagsasamantalahan niya rin po. Kaya i-report na natin sa mga pulis ang ginawa ni Marco sa inyong apo. Yun nga lang po, hindi ko rin alam kung nasaan na siya ngayon. Tinambangan po kaming 2 ng mga armadong lalaki. Nang magising po ako ay ako na lang mag-isa sa kalsada. Hindi ko na po nakita si Boss Marco. Ay, sus Mariosep, may sakit na sa pag-iisip yung amo mo. Hindi na normal sa isang tao na pati ang mga patay ay ginagawa niya ng kahalayan. Ay nako, pasensya ka na, pero hindi ako magpupunta sa mga pulis. Ako ang magpaparusa sa kanya. Matitikman niya ang lupit na aking gagawin. Samantala, sa warehouse kung saan dinala si Marco. Marco, gumising ka na.
Magpapainit muna tayo ng katawan. Tigilan niyo na ako. Ang sakit-sakit na ng katawan ko sa mga pambubugbog niyo sa akin. Pakainin niyo naman ako. Hilong-hilo na ako sa gutom. Ay nako, pasensya ka na. Ang utos sa amin, huwag kang pakainin para raw mamatay ka sa gutom. Tubig! Kahit tubig na lang. Kahit isang baso lang. Bawal din ang tubig, Chong. Bakla ba yung kaibigan mo at ayaw niya akong harapin? Lalaki sa lalaki. Hindi yun nagtatago siya sa saya ng taong mukhang adik at tadtad pa ng tato. Ang pangit naman ng pagmumuka. Aba, tarantadon to ah. Dahil sa sinabi ni Marco ay bugbog sarado na naman siya kay Dante. Tinigilan lang siya nito nang dumating na si Ferdy. Ikaw? Ikaw ang may pakana ng pagdukot sa akin? Oo, ako nga. Hindi ba halata? Gago ka pala eh. Ano, hindi mo matanggap na bumabagsak na yung negosyo mo tapos sa akin mo sinisisi? Talaga? Kung bagsak na yung negosyo ko, bakit ka pumayag na makipagsosyo sa akin? Kahit kailan hindi ako makikipagsosyo sa'yo. Huwag ka kasing patanga-tanga, Marco. Paraan ko lang yung alok ko sa'yo para pumasok ka sa bitag ko. Lumabang ka ng patas! Duwag! Ay, wag ako, Marco. Ikaw dapat ang lumaban ng patas. Lahat ng katusuhan mo, babalik sa'yo. Tama na yan, pre. Nag-aaksaya ka na lang ng laway sa kalokoy na yan. Sige, pre. Uwi na ako. Tawagan mo na lang ako pag namatay na sa gutom yung kumag na yan. Tingnan ko lang kung madala mo sa hukay ang lahat na ninakaw niyong mag-ina sa aking pamilya. Hoy! Bastos! Huwag mo akong talikuran, duwag! Mag-uusap pa tayo! Walang tugon si Ferdy. Tanging upos ng kanyang tirang sigarilyo ang ibinato niya sa mukha ni Marco na lalong nagpagalit sa lalaki. Kinagabihan. Tamang-tama. Ngayon ay kabilugan ng buwan. Matitikman mo ang lupit ng barang na katumbas ng kahiyupan mo. Lolo, saan po ang punta niyo? Gabi na po. Diyan lang ako sa dulong bayan, Sarah. Siguruhin mong nakasara na maigi ang pintuan at mga bintana. Maya-maya lamang ibabalik ako. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo. Ilang oras din na naglakad patungo sa dulo ng bayan si Lolo Gusting dahil wala na yung masakyan. Kakaibang saya ang kanyang naramdaman nang sumapit siya sa lumang sementeryo. Hindi niya alintana ang nakakapangilabot na dilim ng paligid habang papasok siya sa loob noon. Tanging mga kuliglig ang maririnig sa paligid at ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ng matanda. Ayon, natatanaw ko na ang puno ng akasya. Nang makalapit na sa puno, agad niyang inilabas ang kanyang mga kagamitan na gagamitin sa pambabarang. Ilang minuto rin ang kanyang hinintay upang maging ganap ang kabilugan ng buwan. Habang bilog na ang buwan ay sinindihan na niya ang 3 itim na kandila. Inilabas niyang muli ang garapon na naglalaman ng maraming bangaw, sabay nag-usal ng dasal na Latin at muling hinipan ng 3 beses ang mga bangaw. Sige na, hanapin niyong muli ang taong nanghalay sa apo ko. Ibaon niyo sa kanyang kalamnan ang mga kulisap na kusang papatay sa kanya. Sabay-sabay na nagsiliparan ang kumpol ng mga bangaw na wari alam na alam kung saan ang kanilang patutunguhan. Nang makaalis ang mga insekto ay inilabas naman ni Lolo Gusting ang isang garapon na naglalaman ng uod, ipis, linta at alakdan. Ito ang mga gagamitin ko sa iyo, Marco. Bilang na ang mga araw mo sa mundo. Buhay ka pa, kakainin ka na ng mga kulisap at insekto. Ito ang magdadala sa iyo sa hukay. Iniangat ni Lolo Gusting ang garapon at nag-alay ng panalangin sa harap ng puno ng akasya. Ilang minuto rin siyang nag-usal ng dasal na Latin at nang matapos ay naghukay siya at ibinaon sa tabi ng puno ng akasya ang garapon na may lamang mga uod, ipis, linta at alakdan. Matapos niya yung gawin, pinatay niya na ang 3 itim na kandila at umuwi na siya na masayang masaya. Samantala, sa warehouse, kahit malalim na ang gabi ay hindi pa rin makatulog si Marco.
Ilang araw na siyang hindi nakakakain at nakakainom ng tubig, kaya naman hinang-hina na siya. Sa oras na makatakas ako dito, Ferdy, sisiguruhin kong papatayin kita. Maraming bagay ang tumatakbo sa isipan ni Marco nung mga oras na yun. Ni hindi niya na namalayan ang mga paparating na kumpol ng bangaw na papasugod sa kanya. Ha? Mga bangaw? Bakit marami na namang bangaw dito, ha? Lumayo kayo sa akin! Hindi maitaboy ng lalaki ang mga bangaw na unti-unti na siyang napapalibutan dahil nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang bangko. Maya-maya pa, kinuyog na siya ng mga ito at pinagkakagat. Wala na siyang nagawa nang pumasok sa kanyang tenga ang iba roon. Halos mamaos si Marco sa paghingi ng saklolo, ngunit ni isang tauhan ni Dante ay walang nakarinig sa kanya dahil mag-isa lamang siya sa loob ng warehouse. Kinabukasan. Oh, ano nangyari dyan? Bakit nakasubsob na mukha niya sa semento? At bakit parang ang dami niyang kagat sa katawan? Ronnie, pulsuhan mo nga yung unggoy na yan, tingnan mo kung buhay pa. Matapos mapulsuhan ay unti-unti nang bumalik ang ulirat ni Marco. Palinga-linga ito sa paligid at natatarantang hinanap ang mga bangaw na sumugod sa kanya. Natatawa naman si Dante nang marinig ang sinasabi ng lalaki. Anong sinabi mo? Kinagat ka ng mga bangaw? Nangangagat ba ang bangaw? Nababaliw ka na. O baka naman nagbabaliw-baliwan ka lang. May bangaw ba nangangagat? Hindi ako nababaliw. Tingnan mo nga, ang dami kong kagat sa katawan. Namamantal na. Kagat lang ng lamok yan. Malayo yan sa bituka, tanga. Buti pa, iwan nyo na yan. Buhay pa pala eh. Galit na galit si Marco dahil sobrang gutom na nga siya ay ininsulto pa na nababaliw. Wala siyang magawa dahil hilong-hilo na siya. Gustuhin man niyang gumawa ng paraan upang makatakas ay hindi niya kaya dahil sa sobrang panghihina ng kanyang katawan. Itinulog na lamang ni Marco ang gutom at uhaw. Mga ilang oras din siyang nakatulog, ngunit nang siya ay magising dahil sa sobrang sakit at init na nararamdaman ng kanyang buong katawan. Gulat na gulat siya nang makita ang kanyang magkabilang braso. Ano to? Bakit ang dami kong sugat at bakit may mga uod na lumalabas? Aray, ang sakit! Ngunit lalo pang nataranta ang lalaki nang may iba pang insekto na lumabas sa kanyang katawan. Diring-diri siya nang makita na sabay-sabay na lumalabas sa kanyang mga sugat, ang ipis, linta at alakdan. Halos mabaliw na si Marco dahil sa ramdam niya na unti-unting kinakain ng naturang mga insekto at kulisap ang kanyang kalamnan at sinisip-sip din nila ang kanyang dugo. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Humahangos na dumating si Dante at ang kanyang mga tauhan. Gulat na gulat sila nang makita ang mga insekto na lumalabas sa sugat ni Marco. Ano to? Bakit nagkakaganyan ang katawan mo? Hindi ko alam. Dalhin niyo ako sa ospital. Ayoko pa mamatay, parang awa niyo na. Hindi ako magdedesisyon kundi ang kapatid mong si Ferdy. Pero wala siya dito. Nasa Maynila. Bukas pang uwi niya. Habang nag-uusap sina Marco at Dante, ay parami naman ng parami ang mga naglalabasang insekto sa katawan ng lalaki. Kaya napilitan silang buhusan ang paligid ng gaas dahil kung saan-saan na yon gumagapang. Samantala, sa bahay naman ni Lolo Gusting. Masahol ka pa sa hayop! Gaano katagal mong binaboy ang apo ko? Kaya ngayon, magpapakasarap din sa katawan mo ang mga insektong unti-unting papatay sa'yo! Ito na ang katapusan mo! Habang nagkakagulo ay bigla na lang nangisay si Marco. Bumubula ang kanyang bibig at naglabasan na rin doon ang mga uod, ipis, linta at mga alakdan. Ilang sandali pa, binawian na siya ng buhay na tirik ang mga mata. Sarah,
Sa susunod na linggo, babalik na tayo sa Mindanao. Naipaghiganti na rin kita sa wakas, Apo. Ang gusto ko ay magbagong buhay na tayo doon. Yun! Tapos na agad. Wala nang pasikot-sikot pa. Maraming salamat po sa pagtsatsagang makinig sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron na naman tayong shout-out. Simulan po natin kay Kim Bara. Hello po kay Jerlyn Arbado, kay Emma Dumato, hi kay Liza Agodo, kay Lent TV2. Hello po kay Chris Alcantara, The Color Purple. Hi din po kay Marian Laborte, kay Mika Balagot, kay Sally Roldan. Hi kay Angelina Ignacio, kay Vilma Bautista, kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Kenneth Aligado, kay Rosemary Casonete. Hi po kay Norsen TV. Shout out po kay Febe Ranyada, kay Red Gaspar. Hi kay Roxanne Diga, kay Leonila Mempin. Shout out po kay Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia from Lucy Buendia. Hello po kay Dennis Flores, kay Gemma de Ocampo, kay Analie Vallega, kay Margie Banosong. Hi kay Annalisa Chico Diga, kay Mika Salvador, kay Julie Tapang from Consolacion Alvarez. Hi din po kay Shauma TV, Aimee Carbonilla, kay Jubel Baldonasa, kay Tony Pascual. Hi kay Jima Pendon, Christine Victorino. Hi kay Rosette Ersando, kay Elizabeth Dungka, kay Edgardo Fontanilla. Shout out po kay Tessie Reyes, kay Virgie Latore, kay Lynn Caones, Adverse Zita Barun. Hello po kay Jobel Ocfemia, kay Emrose Strong OFW from Kuwait. Hi din po kay Vicky Abut, kay Alfreda Alano, kay Hannah Maylin Sesgundo. Shout out kay Reza Dominguez, kay Mariam Duca, kay Robert Crimen, kay Rosie Inocencio. Shout out kay Annabel De Leon, kay Rosemary Mercado of Concepcion Tarlac from Nicolas Mercado. Hi kay Mika Balagot from Dubai. Hi po kay Beth Mercado, kay Lady Dam. Hi kay Jaren Beter. Hello din po sa magandang friend ni Roslyn Jimenez na si Isabel. Hi kay Teresa Entona. Shout out kay Bosso from Jack Traquena. Hi po kay Ivy Romero, kay Elizabeth Maramot, kay Christine Guevara, kay Asodicen Cerila. Hi po kay Marcos Balingasa, kay Lydia Lopez, kay Yasmin Bautista. Happy birthday po sa love namin na si Yoshimi Akira. Zuto Aishitemas from Resel Galope. Grabe, napaka-sweet naman nun. Hello po kay Sydney Crosswind. I'm MHR Lin. Hello po kay Kimpoy Feliciano, kay Janice Delphine Ramirez, at syempre kay Javen Delasan. Sa mga hindi po nabanggit, marami pa po tayong shoutout. Magandang araw po at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.